Ang banggo ng hamonado at sariwang keso de bola ay humahalimuyak sa buong mansyon. Isang amoy na dapat sana ay nagpapahiwatig ng pag-ibig at pagkakaisa sa gabing ito ng Noche Buena. Maingat kong inilapag ang mga pilak na kubyerto sa ibabaw ng tilang, masiyado pang maputi, tila isang birheng handang malapastangan. Ngunit sa pagitan ng malamyos na tugtog ng mga awiting pamasko, isang boses ang bumasag sa katahimikan ng aking pagsisikap. Ilang gabi na lang, Dante. Mapapaalis na natin ang katulto na yan sa bahay na ito. Wika ni Sofia, ang babaeng itinuturing kong matalik na kaibigan, na ngayon ay naririnig ko mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng library. Hindi ko binitiwan ang hawak kong kristal na baso. Kahit pa naramdaman ko ang panginghinig ng aking mga daliri. Ang sumunod na boses ay ang lason na bumasag sa huling hibla ng aking pagtitimpi. Ang boses ng aking asawa. Konting tiis na lang, Sofia. Papatapos ng Pasko, tatapusin ko na rin ang 5 taon ng pagtitiis ko sa kanya. You know I never loved her. Kailangan ko lang ang pera ng tatay niya para maisalba ang kumpanya noon. Na yung wala na ang matanda, wala na siyang silbi. Nanigas ang aking buong katawan. Ngunit walang luhang pumatak sa aking mga mata. Ang sakit ay hindi humantong sa pag-iyak, kundi sa isang nakapapansing lamig na dahan-dahang bumabalot sa aking puso. Sa loob ng 5 taon, ibinigay ko ang lahat, ang aking dangal, ang aking karera bilang isang mahusay na analyst, at ang bawat sentimo ng aking mana, para lamang itaguyod ang kumpanyang Lopez na halos gumuhuna. At na yung matatag na sila, ako ay itatapon na parang isang basahang marumi. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Doña Aurora, ang aking biyenan na tila isang reynang laging handang pumatay. Ang kanyang mga mata ay nanunuya habang nakatingin sa suot kong kwintas, isang antigong hiyas na tanging alaala ng aking pumanaw na ina. Walang sabi-sabi ay lumapit siya sa akin at biglang hinablot ang kwintas mula sa aking leeg. Naramdaman ko ang hapdi ng kadena na bumaon sa aking balat. Ngunit nanatili akong nakatayo, matuwid at walang kibo. Hindi bagay ang ganitong hiyas sa isang babaeng galing sa putikan, Marisol. Singhal ni Doña Aurora habang tinititigan ang kwintas ng may kasakiman. Ibibigay ko ito kay Sofia. Siya ang tunay na nababagay sa pamilya Lopez. She is carrying the next heir. Samantalang ikaw, baog at walang silbi. Layas, na yun din. Huwag mo nang hintayin na ipakaladkad kita sa mga bodyguard. Lumabas na rin sina Dante at Sofia mula sa silid. Si Sofia ay nakasandal sa balikat ng aking asawa. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan na tila isang tropeo ng pagtataksil. Please, Marisol, don't make this harder for everyone. Sabi ni Dante sa isang tonong puno ng pagkainis, na tila ako pa ang nagkasala. Leave with dignity. I've already prepared the annulment papers. Pirmahan mo na lang at umalis ka na bago pa magmediya ang iskandalong ito. Dignity? Ang aking tinig ay lumabas na kasing lamig ng yelo, tuyot, at walang bahid ng emosyon. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Dante. Pagkatapos ay kay Doña Aurora. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kumpiyansa. Naniniwala silang ako ay muling yuyuko at magmamakaawa gaya ng dati. Ngunit ang Marisol na kilala nila ay namatay na sa sandaling hinablot ang kwintas sa aking leeg. Sa loob ng aking isipan, nakita ko ang 5 taon ng aking buhay na tila isang pelikulang nasusunog. Ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing, hindi ako natulog para ayusin ang kanilang mga utang. Lahat ng yon ay nagmistulang abo. Ngunit sa abong yon, isang bagong anyo ang nabubuo. Isang anyong hindi na marunong masaktan. Hindi ako sumigaw. Hindi ko sila sinumpa. Sa halip, dahan-dahan kong hinubad ang aking wedding ring at inilapag ito sa ibabaw ng mamahaling lamesa. Ang tunog ng ginto na tumama sa kahoy ay tila isang huling hatol. Kung yan ang gusto nyo, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado na tila nag-uutos lamang ng kape.
Ibibigay ko sa inyo ang gabing hinding-hindi nyo malilimutan. Tumalikod ako at naglakad patungo sa pinto. Narinig ko ang mapanuyang tawa ni Sofia sa aking likuran at ang malakas na utos ni Doña Aurora sa mga katulong na itapon ang lahat ng aking gamit sa labas. Hindi ako lumingon. Paglabas ko sa mansyon, sinalubong ako ng malamig na simoy ng hangin ng Disyembre. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking coat. May isang folder akong matagal nang itinago sa loob ng aking cloud drive. Isang insurance policy kung sakaling dumating ang araw na ito. Ito ang mga lihim na transaksyon ni Dante, ang mga peking pirma ni Doña Aurora sa mga dokumento ng bangko, at ang lahat ng ebidensya ng kanilang pag-iwas, sa buwis na ako mismo ang nagtahi-tahi para protektahan sila noon. Ngunit ngayon, ang mga dokumentong ito ang magiging mitsa ng kanilang pagguho. Pinindot ko ang isang numero na matagal ko nang hindi tinatawagan. Isang ring pa lang ay may sumagot na sa kabilang linya. Attorney Valdemar, bungad ko, habang pinagmamasdan ang naglalakihang gate ng mansyon ng mga Lopez. I'm out. Execute the contingency plan. I want the Lopez group paralyzed before the sun rises tomorrow. Are you sure about this, Marisol? Tanong ng matandang abogado. Ang boses ay puno ng pag-aalala, ngunit may halong paghanga. Wala nang balikan ito. Sigurado ako, tugon ko habang binubuhay ang makina ng aking sasakyan. And attorney, call Vanguard Holdings. Tell them the CEO they've been courting for 3 years is finally ready to start. Habang paalis ang aking sasakyan, nakita ko sa side mirror ang mga katulong na inilalabas ang aking mga maleta at gamit. Walang ano-ano ay nagliyab ang isang malaking apoy sa tapat ng gate. Sinunog nila ang aking mga damit at mga larawan sa harap ng maraming tao sa kalsada. Isang pampublikong kahihiyan na idinisenyo ni Doña Aurora para durugin ako ng tuluyan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sunugin niyo ang lahat. Sunugin niyo ang bawat alaala ng babaeng minahal at pinaglingkuran kayo. Dahil hindi niyo alam, ang abong yan ang magiging pundasyon ng bawat pader na itatayo ko para ikulong kayo sa sarili ninyong impyerno. Bumilis ang takbo ng aking sasakyan, patungo sa kadiliman ng gabi. Hindi ito ang wakas ng aking Pasko. Ito ang unang gabi ng aking paghahari. Ang bawat ilaw ng mga parol sa kalsada ay tila mga matang nanunuri sa akin habang binabaybay ko ang kahabaan ng EDSA. Napakaganda ng Maynila sa gabi ng Pasko. Ngunit sa loob ng sasakyang ito, tanging ang lamig ng aircon at ang mas malamig na katahimikan ang aking kasama. Wala akong nararamdamang pagsisisi. Ang bawat luhang dapat sana ay pumatak para sa 5 taon naming pagsasama ni Dante ay natuyo na bago pa man ito makawala. Tumigil ako sa harap ng isang lumang gusali sa Binondo, malayo sa maranyang mundo ng mga Lopez. Dito, sa opisina ni Attorney Valdemar, matatagpuan ang mga dokumentong magiging mitya ng kanilang katapusan. Ang pag-akit ko sa hagdan ay may bigat ng isang sundalong handang sumabak sa huling digmaan. Ang tunog ng aking mga takong sa sahig na gawa sa kahoy ay tila isang babala sa sinumang tatangkaing humarang sa aking daan. Marisol? Bungad ni Attorney Valdemar nang buksan niya ang pinto. Ang kanyang mukha ay bakas ang pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas. Akala ko ay bukas ka pa darating. Gabi na ng Noche Buena. Wala na akong bahay na babalikan, attorney. Diretsong sagot ko habang inilalapag ang isang maliit na silver na USB sa kanyang lamesa. Lahat ng ebidensya ng fund siphoning na ginagawa ni Dante at ang mga illegal na offshore accounts ni Doña Aurora ay nariyan na. I want the freeze order by tomorrow morning. Huwag nating hayaang makapag-withdraw sila kahit 1 sentimos para sa kanilang mga selebrasyon. Kinuha ng abogado ang USB. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinaplos ang gilid nito. You've been playing the long game, Iha. 5 taon mong tinuos ang pang-aapi nila habang dahan-dahan mong tinitipon ang mga ito. Are you really ready to pull the trigger? Trigger?
Attorney, gusto kong pasabugin ang buong pundasyon nila. Tugon ko nang walang kukurap-kurap. Hindi lang pera ang kinuha nila sa akin. Kinuha nila ang aking panahon, ang aking tiwala, at ang huling alaala ng aking ina. I want them to feel how it is to have nothing in the middle of a celebration. Pagkatapos ng aming pag-uusap, hindi ako napunta sa hotel. May isang imbitasyong 3 taon ko nang tinatanggihan. Isang imbitasyon mula sa taong nakakaalam ng aking tunay na halaga bago pa man ako naging isang Lopez. Ang Grand Suite ng Diamond Hotel ay balot ng katahimikan at amoy ng mamahaling tabako. Sa harap ng malaking bintana na nakaharap sa Manila Bay, nakatayo ang isang lalaking tila pag-aari ang buong mundo. Si Gabriel Vanguard. Ang bilyonaryong kinatatakutan sa bansa, ang lalaking kilala sa pagiging malupit sa negosyo. Ngunit, tila may kakaibang interes sa aking kapalaran. "You're late, Marisol?" Wika niya nang hindi lumilingon. Ang kanyang boses ay malalim, may otoridad, na hindi na kailangang sumigaw para makapanginig ng tuhod. "Kailangan ko pang dumaan sa isang libing, Gabriel," sagot ko, habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. "Ang libing ng aking nakaraan." Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat hibla ng aking pagkatao. Napansin niya ang pulang marka sa aking leeg. Ang hapdi mula sa pagkakahablot ni Doña Aurora sa aking kwintas. Lumapit siya. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang tumaas. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang aking balat, huminto siya. Alam niyang hindi ako humihingi ng awa. "The position of CEO at Vanguard Holdings is still yours," sabi niya. Ang kanyang tingin ay bumaba sa aking mga kamay na wala ng suot na singsing. "But I don't hire victims, Marisol. I hire predators. If you step into my world, you have to be more ruthless than the people who broke you." "I don't need to be hired as a predator, Gabriel. I was born one. I just spent 5 years pretending to be a prey so I could learn how to gut them from the inside." Madiin kong sagot. "I want their company. I want their name dragged through the mud. And most of all, I want to see Doña Aurora beg for the same crumbs she threw at me tonight." Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Gabriel. Isang ngiti na puno ng panganib. Kinuha niya ang 2 baso ng scotch mula sa bar at inabot sa akin ng isa. Ang tunog ng paglapat ng aming mga baso ay tila isang selyo sa isang madilim na kasunduan. "Justice is for the poor, Marisol. Influence is for the rich. From this moment on, you are no longer the woman who was kicked out in the rain," deklara niya. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa. "Gagawin kitang pinakamakapangyarihang babae sa bansa. Isang kumpas mo lang, babagsak ang mga kumpanya. Isang salita mo lang, mawawalan ng trabaho ang libo-libong tao. Pero may kapalit ito." Tiningnan ko siya, handang ibigay ang anumang kailangan. "Ano?" Lumapit siya sa akin, hanggang sa maramdaman ko ang init ng kanyang hininga sa aking pisngi. Ang kanyang mga susunod na salita ay tila isang patalim na bumaon sa aking pandinig. "Kailangan mong kalimutan ang pagiging tao, Marisol. Hindi ka na pwedeng magmahal. Hindi ka na pwedeng maawa. Because the moment you show a single drop of emotion, the Lopezes will find a way to crawl back into your life. To win this war, you must kill the Marisol that exists today." Sandaling tumigil ang tibok ng aking puso. Tiningnan ko ang aking sarili sa refleksyon ng bintana. Isang babaeng sugatan ang leeg, ngunit matigas ang paninindigan. Ang Marisol na naniwala sa pag-ibig. Ang Marisol na nagsilbi ng buong puso. Ang Marisol na nangarap ng isang pamilya. Dahan-dahan ko siyang binitawan sa aking isipan. "Patay na siya, Gabriel," bulong ko. Ang aking tinig ay wala ng kahit anong init. Siya ang sinunog nila sa gate ng mansyon kanina. "Good," tugon niya habang inilalapag ang kanyang baso. Dahil bukas, ang buong bansa ay magigising sa isang balita na yayanig sa pamilya Lopez. But remember this, Marisol. Once you cross this line,
Even I cannot save you from the darkness you're about to embrace. Bago pa man ako makasagot, tumunog ang aking cellphone. Isang unknown number. Pinindot ko ang answer button at narinig ko ang humihingal na boses ni Dante. Marisol, anong ginawa mo? Why are our credit cards declined? At bakit may mga pulis sa labas ng mansyon ngayon? Stop this crazy game and come back here. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Tiningnan ko si Gabriel na ngayon ay tahimik na nagmamasid sa akin. Hindi ito laro, Dante. Sabi ko sa isang tonong tila nagbabasa lamang ng ulat sa panahon. This is a hostile takeover. At asahan mo, ito pa lang ang appetizer para sa Noche Buena nyo. Pinatay ko ang tawag at itinapon ang cellphone sa basurahan ng suite. Humarap ako kay Gabriel. Ang aking mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamig na ilaw ng chandelier. Start the acquisition, Gabriel. I want the Lopez Group in its knees before lunchtime tomorrow. 5 taon. Para sa iba, ito ay sapat na panahon para makalimot, para maghilom ang mga sugat, o para magsimula ng bagong buhay na payapa. Ngunit para sa akin, ang 5 taon ay tila isang mahabang gabi ng pagpapatalas sa aking mga kuko at pangil. Ang bawat segundong lumipas ay ginamit ko upang itayo ang isang imperyong babasag sa bawat buto ng mga taong nagtapon sa akin sa gitna ng ulan. Nakatayo ako sa tapat ng malawak na bintana ng aking opisina sa 50 palapag ng Vanguard Tower. Mula rito, ang mga sasakyan sa ibaba ay tila mga langgam na walang patutunguhan at ang malalaking gusali ng Makati ay tila mga laruang maaari kong itumba sa isang kumpas lamang. Hindi na ako ang Marisol na amoy kusina at laging nakayuko. Suot ko ang isang kulay abo na suit na kasing tigas ng aking paninindigan at ang aking buhok ay maingat na nakapusod. Walang kahit isang hibla ang nakawala, gaya ng aking emosyon. Ang katahimikan sa loob ng aking opisina ay binasag ng malambot na tunog ng pagbukas ng pinto. Pumasok ang aking sekretarya na si Leah. Bit-bit ang isang makapal na folder. Ma'am Marisol, Bungad niya. Ang boses ay puno ng paggalang. Narito na ang huling ulat tungkol sa Lopez Group. Gaya ng inaasahan, tinanggihan ng lahat ng bangko ang kanilang hiling para sa refinancing. Sadsad na ang kanilang stock value at ayon sa ating insider, nagsimula na ring magbenta ng mga persona na ari-arian si Dante. Kinuha ko ang folder at dahan-dahang binuklat ang mga pahina. Isang mapait na ligaya ang gumapang sa aking dibdib habang binabasa ko ang listahan ng kanilang mga pagkatalo. Sa loob ng 5 taon, habang pinalalago ko ang Vanguard Holdings sa ilalim ng gabay ni Gabriel, pinanood ko kung paano dahan-dahang nilamon ng yabang at kawalang alam ang pamilya Lopez. Si Dante, sa kabila ng kanyang hambog na porma, ay walang alam sa tunay na takbo ng merkado. Ang akala niyang kadalubhasaan ay hiram lamang mula sa mga estratehiyang ako ang gumagawa noon. At si Sofia? Ang ulat ay nagsasabing naging suki siya ng mga kasino at mamahaling butik. Winawaldas ang perang hindi naman nila kinikita. Ang tagapagmana na ipinagmalaki nila noon, isang batang lumalaking sakitin at malayo sa piling ng ama, na laging abala sa pagtatago sa mga pinagkakautangan. May mensahe rin po mula kay Doña Aurora. Dagdag ni Leah, bahagyang nag-aalinlangan. 5 beses na siyang tumatawag sa ating hotline ngayong umaga. Nagmamakaawa siyang makausap ang misteryosong CEO ng Vanguard. Sabi niya, nakahanda silang ibenta ang 40% ng kumpanya kapalit ng agarang bailout. Isinara ko ang folder ng may diin. Ang tunog ng papel na naglapat ay tila isang hatol na pinal. 40%? Masyado siyang mataas, managinip. Sabihin mo sa kanya, ang Vanguard ay hindi tumatanggap ng mga mumo. We want it all or nothing. Tumingin ako sa aking mga kamay. Wala na rito ang mga peklat mula sa mainit na mantika o ang gasgas mula sa paglalaban ng mga barong ni Dante. Ang aking mga daliri ay malinis, malamig at matatag.
Ito ang mga kamay na ngayon ay humahawak sa leeg ng pamilya Lopez at sa isang hudyat ko lang, mawawalan sila ng hininga. Ang golden moment ng aking umaga ay nang makuha ko ang isang litrato mula sa aking private investigator. Larawan ito ni Doña Aurora na nakatayo sa harap ng isang sanglaan, tila may ibinebentang alahas. Ang reynang dati ay hindi tumatapak sa lupa, ay mukhang matandang pagod at desperada. Ang karma ay hindi laging mabilis, ngunit kapag dumating ito, sinisiguro nitong wala itong ititira. "Ma'am, tumatawag po ulit," sabi ni Leah habang hawak ang wireless phone. "Si Dante Lopez po mismo. Sabi niya kung hindi natin sila tutulungan, mapipilitan silang ideklara ang bankruptcy bago magbagong taon." Inabot ko ang telepono. Isang malalim na hininga muna ang aking kinuha bago ko ito idinikit sa aking tainga. "This is the office of the CEO," sabi ko sa wikang Ingles, binabago ang aking tono upang maging mas malalim at profesional. Please let me talk to the CEO." Ang boses ni Dante ay gumaralgal, malayo sa mapang-aping boses na narinig ko 5 taon na ang nakalilipas. "Kailangan namin ng tulong. Ang pamilya ko, ang kumpanya namin ay sising-sisi na sa mga maling desisyon namin. We are willing to do anything. Just give us a meeting." "Anything?" tanong ko, habang ang aking mga mata ay nakapako sa nagliliyab na araw sa labas. "Be careful what you wish for, Mr. Lopez. Ang presyo ng tulong ng Vanguard ay hindi nasusukat sa pera lamang. It requires total submission. Gagawin namin, kahit ano. Please, schedule a meeting tomorrow. Noche Buena. Bukang bibibig ng nanay ko na gusto niyang maisalba ang kumpanya bago ang Pasko. Parang awan niyo na. Noche Buena." Ang petsang iyon ay tila isang kutsilyong muling humiwa sa aking alaala. Ang gabing itinapon nila ako ay ang mismong gabing pipiliin kong tapusin sila. "Fine," malamig kong sagot. "Tomorrow, 10:00 ng gabi. Sa main boardroom ng Vanguard Tower. Huwag kayong mahuhuli, Mr. Lopez. Dahil ang oras ko ay mas mahal pa sa buong buhay niyo." Ibinaba ko ang telepono nang hindi hinihintay ang kanyang pasasalamat. Lumingon ako kay Leah. "Ihanda ang lahat ng dokumento para sa total acquisition. At Leah, magpadala ka ng bulaklak sa mansyon ng mga Lopez. Puting mga liryo. Ang amoy ng kamatayan para sa kanilang danggal." Habang papalubog ang araw, ang anino ko sa sahig ay humaba. Tila isang higanteng handang lumamon sa sinumang dumaan. Hindi nila alam na ang CEO na kanilang luluhuran bukas ay ang mismong babaeng pinagkaitan nila ng pagkain at tirahan. Ang yelo sa aking puso ay naging isang matalim na balaraw. At bukas, sisiguruhin kong baon ito sa puso ng kanilang imperyo. Ang maranyang lobby ng Vanguard Tower ay tila isang katedral ng salapi at kapangyarihan. Ang bawat hakbang ni Dante, Sofia at Doña Aurora sa makintab na sahig na gawa sa puting marmol ay lumilikha ng bahagyang alingaw-ngaw na tila nagpapaalala sa kanila kung gaano sila kaliit sa harap ng higanting ito. Nakatayo sila sa gitna ng malawak na espasyo, patingin-tingin sa mga security guard na may matitigas na mukha at sa mga empleyadong mabilis kung maglakad. Suot ang mga damit na mas mahal pa sa huling ari-arian ng mga Lopez. "Dante, kailangan ba talagang dito tayo magkita? It's Noche Buena for God's sake." Reklamo ni Sofia habang hinihila ang kanyang maikling cocktail dress. Baka sa kanyang muka ang pagod, at ang kanyang makeup ay tila kumakapal na sa bawat oras ng pag-aalala. "Tumahimik ka, Sofia," singhali Doña Aurora. Kahit lugmok na, pilit pa rin niyang itinatayo ang kanyang noo. Suot ang isang lumang terno na halatang ilang beses nang naisukat. "We need this investment. Kung hindi tayo makakakuha ng pirma ng CEO ng Vanguard na yon, bukas ay wala na tayong mansyong babalikan." Pinanood ko sila mula sa monitor ng aking opisina. Ang kanilang pagkabalisa ay tila isang sining na kay sarap pagmasdan.
Nakita ko kung paano pa simpleng pinupunasan ni Dante ang pawis sa kanyang noo, at kung paano tinitingnan ni Doña Aurora ang kanyang paligid ng may halong inggit at takot. Ang mga taong dati ay tinitingnan ako bilang isang basahan. Ngayon, ay tila mga pulubi sa pintuan ng aking palasyo. Leia, let them in, utos ko sa intercom. And make sure the boardroom is at the coldest temperature. Nang bumukas ang mabigat na pintong gawa sa mahogany at salamin, pumasok ang tatlo na tila mga bilanggo na haharap sa hatol. Ang boardroom ay balot ng malamig na asul na ilaw at ang mahabang lamesang gawa sa itim na granite ay tila isang altar ng sakripisyo. Nakatalikod ako sa kanila, nakaharap sa malaking bintana kung saan tanaw ang nagkikislapang ilaw ng lungsod. Good evening, Mr. and Mrs. Lopez. And Doña Aurora? Wika ko sa isang tonong walang bahid ng pagkilala. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid, sapat na para patigilin ang tibok ng kanilang puso. Magandang gabi po, Madam CEO. Mabilis na sagot ni Dante. Ang boses ay puno ng panginginig. Maraming salamat po sa pagtanggap sa amin sa kabila ng okasyon. Alam namin ang reputasyon ng Vanguard at narito kami para ibigay ang aming proposal para sa pagsasama ng aming kumpanya at ng inyong korporasyon. Dahan-dahan kong inikot ang aking swivel chair. Ang tunog ng pag-ikot ng balat ng upuan ay tila isang mabagal na paghila ng gatilyo. Nang magtama ang aming mga mata, ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang bundok. Nakita ko ang dahan-dahang paglaki ng mga mata ni Dante. Ang kanyang panga ay tila malalaglag, at ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Si Sofia ay napahawak sa braso ni Dante. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang pilit na bumubuo ng salita. Ngunit ang pinakamasarap pagmasdan ay si Doña Aurora. Ang kanyang mapagmataas na muka ay napalitan ng isang ekspresyong tila nakakita ng isang multong nagbalik mula sa hukay. Marisol? Bulong ni Dante. Ang boses ay halos hindi marinig. Good evening, Dante. 5 years is a long time, isn't it? Sabi ko, habang dahan-dahan kong ipinapatong ang aking mga siko sa lamesa. I believe you're here to talk business. Please, take a seat. My time is incredibly expensive. How is this possible? Singhal ni Doña Aurora. Ang kanyang matapobre na ugali ay biglang sumulpot sa gitna ng kanyang gulat. Ikaw ang CEO ng Vanguard? Impossible. Isang hamak na babaeng galing sa probinsya. Paano mo nagawang lokohin ang lahat? Lokohin? Isang maikli at malamig na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Doña Aurora, hindi ako ang nanloko rito. I simply reclaimed the intelligence and dignity that you tried so hard to bury. Now, shall we look at your pathetic proposal? O gusto niyo pang mag-aksaya ng oras sa pag-alam kung paano ko kayo nalampasan? Binuklak ko ang folder na nasa harap ko at itinapon ito sa gitna ng lamesa nang may lakas na lumika ng isang matalim na tunog. 40% of Lopez Group for 500 million pesos? You must be joking, Dante. Your company is worth less than the carpet you're standing on right now. Marisol, please. Pakiusap ni Dante. Lumalapit siya ng kaunti, ngunit agad siyang napatigil. Nang itaas ko ang aking kamay. Naging asawa mo ako. Alam mo mahalaga ang kumpanyang ito sa akin. For the sake of our past, help us. Our past? Tumayo ako. Ang bawat galaw ko ay tila isang tula ng panganib. Lumapit ako sa kanila. Ang tunog ng aking mga takong sa granite ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa kanilang kaba. Huminto ako sa harap ni Doña Aurora. Ang past na tinutukoy mo ba ay ang gabing itinapon niyo ako sa ulan? O ang past kung saan ninakaw niyo ang huling alaala ng aking ina? Dahan-dahan kong hinawakan ang aking leeg. Mula sa ilalim ng aking suit jacket, inilabas ko ang isang kwintas. Ang antigong ginto ay kuminang sa ilalim ng mga ilaw ng boardroom. Naalala niyo ba ito? Tanong ko. Ang boses ay puno ng seryosong awtoridad. Ang sabi niyo noon, Doña Aurora, hindi ito bagay sa isang babaeng galing sa putikan. Ngunit tingnan niyo ngayon,
Suot ko ito habang hinihintay ko kayong lumuhod sa harap ko. Napahawak si Doña Aurora sa kanyang dibdib, tila kinakapos ng hininga. You planned this! Inabangan mo ang pagbagsak namin! I didn't have to wait long, Aurora. You agreed to the job for me. Tugon ko habang bumabalik sa aking upuan. I don't want 40%. I want 100%. I want the Lopez Group dissolved. I want the name of your family erased from the business world. And in exchange, I will pay off all your debts, including the ones that would have sent Dante to prison for tax evasion. Natahimik ang goong silid. Si Sofia ay nagsimulang humikbi ng tahimik, habang si Dante ay tila isang taong nawala ng kaluluwa. Pirmahan niyo ang dokumentong ito. Sabi ko, habang inilalabas ang isang makapal na kontrata. O lumabas kayo sa gusaling ito at hintayin ang mga sheriff na kumatok sa inyong pinto sa loob ng 1 oras. It's Noche Buena, Dante. Make your choice. Ngunit bago pa man makahawak si Dante sa panulat, lumapit si Sofia sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng peking pagsisisi. Marisol, please. May anak kami. Isipin mo naman ang bata. You were always so kind before. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. The child is innocent, Sofia, but his mother is a thief of someone else's husband. At huwag mo akong pangaralan tungkol sa kabutihan, dahil ang Marisol na mabait ay matagal na ninyong pinatay. Tumingin ako kay Doña Aurora, na ngayon ay nanginginig na ang buong katawan. I have one more condition, Aurora. Bago ko pirmahan ang tseke para sa inyong kaligtasan, may isang bagay kang gagawin na matagal ko nang hinihintay. Ano yon? Tanong ng matandang babae, ang boses ay puno ng takot. Itinuro ko ang sahig sa harap ng aking mga paa. Luluhod ka at hihingi ka ng tawad sa harap ng kwintas na ito. Tawad para sa bawat salitang ipinukol mo sa aking ina. Ang mukha ni Doña Aurora ay nagpalit-palit ng kulay mula sa pula patungong puti. Ang kanyang pride ay tila isang pader na unti-unting gumuho. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay tila isang tali na dahan-dahang humihigpit sa leeg ni Doña Aurora. Nakita ko ang pagyanig ng kanyang mga balikat. Ang pang-inginig ng kanyang mga labi na dati ay puno lamang ng mga mapang-aping salita. Tumingin siya kay Dante, nagbabakasaling may gagawin ang kanyang anak. Ngunit si Dante ay nakatayo lamang doon, nakatulala at tila isang rebultong na wala ng buhay. Isang marahang tunog ng pagtama ng tela sa sahig ang narinig. Ang marangyang terno ni Doña Aurora ay lumapat sa malamig na granite habang dahan-dahan siyang lumuluhod. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa gilid ng lamesa, tila sinusubukang pigilan ang huling pagguho ng kanyang dangal. Patawad, bulong niya. Ang boses ay basag at puno ng pait. Patawarin mo ako, Marisol. Patawad sa lahat ng nasabi ko sa ina mo. Tinitigan ko siya nang walang kahit anong emosyon. Ang bawat salita niya ay tila mga tuyot na dahon na tinatangay ng hangin. Walang bigat, walang saysay. Hindi ako ang dapat mong hinga ng tawad, Aurora. Ang kuwentas na ito ang tanging saksi sa paghihirap ng aking ina para lamang mabigyan ako ng marangal na buhay. Bago niyo ito kinuha at tinawag na basura. Nagawa mo na, Marisol! Sigaw ni Dante. Ang kanyang boses ay puno ng galit na nagmumula sa kahihiyan. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Naluhod mo na ang nanay ko. Are you happy now? Bakit kailangan mong maging ganito kalupit? We were a family. Nagkamali ako, oo. Pero kailangan ba talagang sirain mo ang buong buhay namin? Family? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Dante, tinapos niyo ang pagiging pamilya natin noong gabing. Mas pinili mong panuurin akong itapon sa kalsada habang nakayakap ka sa kinalolokohan ng babae. Huwag mo akong kausapin tungkol sa kalupitan. Dahil ang ginagawa ko ngayon ay pagpapakita lamang sa inyo ng salamin ng inyong sariling mga gawa. Hinarap ko si Sofia na kanina pakanimik na humihikbi sa sulok.
Ang kanyang pa-victim na anyo ay tila isang sirang plaka na hindi na tumatalab sa akin. Lumapit ako sa kanya. Ang amoy ng aking mamahaling pabango ay tila sumasakal sa kanyang mumurahing pabango. And you, Sophia? Wika ko. Ang aking boses ay naging isang bulong na kasing talas ng labaha. You used your pregnancy to steal my home. Ginamit mo ang isang inosenteng bata para makuha ang posisyong hindi naman para sa iyo. How does it feel to know that the empire you crawled for is now under my feet? Marisol, please. Hagulgol ni Sofia. Lumalapit siya na tila yayakap sa aking mga tuhod. Wala akong kasalanan. Nagmahal lang ako. At ang anak ko, ang anak namin ni Dante, siya ang magmamana ng lahat ng ito. Huwag mo namang ipagkait ang kinabukasan ng bata. Ang kinabukasan ng bata? Kinuha ko ang isang puting envelope mula sa aking folder at inihagis ito sa harap niya. Ang tunog ng papel na bumagsak sa lamesa ay tila isang hatol na walang apela. Dante, bago mo pirmahan ang pagsuko ng iyong kumpanya, baka gusto mong basahin ang ulat na yan. It's a gift from Vanguard Holdings. Isaalang-alang mo itong tulong para sa iyong masayang pamilya. Nanginghinig na kinuha ni Dante ang envelope. Binuksan niya ito at binasa ang nilalaman. Nakita ko kung paano dahan-dahang nagbago ang kanyang mukha mula sa galit patungo sa pagkalito at sa huli ay sa isang matinding pait na tila lason na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ano ito, Sofia? Tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ano itong DNA test result na ito? Naputol ang pag-iyak ni Sofia. Ang kanyang mukha ay biglang naging kasing puti ng papel. Dante, mali ang nakasulat dyan. Pinaplano lang ni Marisol yan para pag-awayan tayo. Huwag kang maniwala sa kanya. The test was conducted by 3 independent laboratories, Dante. Sabi ko habang tinititigan ang aking mga kuko. Ang bata ay hindi mo anak. Ang tunay na ama ay ang dati mong driver na si Mario, ang lalaking tinanggal nyo dahil sa bintang na pagnanakaw. Mukhang may iba pa siyang ninakaw sa iyo bukod sa pera, Dante. Ninakaw niya ang iyong karangalan bilang isang lalaki. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Sofia. Hindi mula sa akin, kundi mula kay Dante. Ang tunog ng palad na tumama sa pisingi ay umalingaw-ngaw sa buong boardroom. Napasandal si Sofia sa lamesa, hawak ang kanyang namumulang mukha, habang si Doña Aurora ay napasigaw sa gulat. You bitch! Sigaw ni Dante. Ang kanyang mga mata ay tila sasabog sa galit. Niloko mo ako. Pinatapon ko ang asawa ko dahil sa iyo. I gave up everything for a child that isn't even mine. Dante, makinig ka! Pakiusap ni Sofia. Ngunit itinulak siya ni Dante palayo. Enough! Ang aking boses ay tila isang hagupit na nagpatahimik sa kanilang lahat. Tumigil kayo sa harap ko. Hindi ako narito para panuurin ang inyong teleserye. Dante, ang kontrata. Pirmahan mo na. Ibinigay ko sa kanya ang panulat. Ang mga kamay ni Dante ay nanginginig habang inilalagay niya ang kanyang pirma sa bawat pahina ng dokumentong nag-aalis sa kanya ng lahat ng ari-arian, pangalan at kapangyarihan. Pagkatapos niyang pirmahan ang huling pahina, tiningnan niya ako ng may halong pagsusumamo. Marisol, ngayon na nalaman ko ang katotohanan. Pwede ba tayong mag-usap? Pwede ba nating ayusin ito? I was wrong about you. I can make it up to you. Tiningnan ko siya ng may halong pandidire. Ayusin? Dante, ang basag na kristal ay maaari mong pagdikitin muli. Ngunit ang mga lamat nito ay mananatili habang buhay. You didn't choose me when I was your wife. Why would I choose you now that I am your queen? Inagaw ko ang kontrata mula sa kanyang kamay. The guards will escort you out. Meron kayong 2 oras para kunin ang inyong mga personal na gamit sa mansyon. After that, the locks will be changed. And Dante, huwag mong subukang kumuha ng kahit anong gamit na pag-aari ng Vanguard. Bawat kutsara sa bahay na iyon ay akin na ngayon. Tumayo ako at naglakad patungo sa pinto,
ngunit huminto ako sa tapat ni Doña Aurora na nananatiling nakaluhod. Don't worry, Aurora, Polanco. I won't let you starve. I'll send you a monthly allowance. Ang saktong halaga na ibinibigay niyo sa akin noon para sa panggasto sa palengke. Let's see if your noble blood can survive on that. Lumabas ako ng boardroom nang hindi lumilingon. Sa labas, sinalubong ako ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga habang pinagmamasdan niya ang aking matuwid na tindig. It's done, sabi ko sa kanya. Are you satisfied, Marisol? Tanong niya habang iniaabot ang aking coat. Satisfaction is a fleeting emotion, Gabriel. Tugon ko habang naglalakad kami patungo sa elevator. But power? Power is a permanent state of peace. Habang bumababa ang elevator, nakita ko sa aking isipan ang mukha ni na Dante at Sofia na nag-aaway sa kalsada. Ngunit bago pa man kami makarating sa ground floor, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig mula sa labas ng gusali. Isang security personnel ang mabilis na lumapit sa amin. Ma'am Marisol, may problema po sa mansyon. Si Sofia, tumulan po siya sa balkonahe habang sinusubukan niyo siyang palayasin. Ang hiyaw ng mga sirena ng ambulansya ay pumatay sa katahimikan ng gabi habang binabaybay ng aming sasakyan ang daan patungo sa mansyon ng mga Lopez. Sa tabi ko, si Gabriel ay tahimik na nakatitig sa kanyang tablet. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtatype ng mga utang at utos sa aming legal team. Sofia is playing her last card, Marisol. Malamig na wika ni Gabriel. A drama for the press. Magpapanggap siyang biktima ng iyong kilepitan para makuha ang simpati ng publiko at pigilan ang eviction. Isang munting ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Let her play, Gabriel. Ang taong nagpapanggap na dula-dulaan ay madaling patayin kapag ang katotohanan na ang humawak ng senaryo. Nang makarating kami sa pintuan ng mansyon, naroroon na ang dalawang sasakyan ng pulis, isang ambulansya, at ilang mga reporters na agad na nagunahan sa pagkuha ng larawan. Sa gitna ng damuhan sa tapat ng balkonahe, nakahiga si Sofia sa isang stretcher. Ang kanyang damit ay may kaunting dumi, at ang kanyang boses ay puno ng pilit na pag-ingit habang nakawak sa kamay ni Dante. Marisol! Sigaw ni Dante nang makita niya akong bumaba mula sa sasakyan. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit at alak. Sumugod siya sa akin ngunit agad siyang hinarangan ng dalawang matatangkad na security guards ng Vanguard. Masaya ka na ba? Naitulak mo si Sofia na magpakamatay. Walang puso. Demonyo ka. Hindi ako gumalaw. Nanatili akong nakatayo ng matuwid. Ang aking mga kamay ay maingat na nakapasok sa bulsa ng aking trench coat. Tiningnan ko si Sofia mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakabukas, palihim na tumitingin sa mga kamera ng media. Dante. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa gitna ng kaguluhan, malinaw at walang kahit anong takot. Bago ka magsisigaw at magmukhang tanga sa harap ng mga kamera, pumunta ka muna rito at tingnan mo ang nag-aagaw buhay mong kinakasama. Lumapit ako sa stretcher. Ang mga paramedic ay halatang nalilito habang sinusuri ang vital signs ni Sofia. Tumingin ka sa kanyang mga tuhod, Dante. Utos ko sa aking dating asawa. At sa kanyang mga siko. Ang taong tumalon mula sa ikalawang palapag ng mansyong iyan, papunta sa damuhang ito ay magkakaroon ng bali sa buto o kahit man lang malalim na galos. Ngunit ang kinakasama mo, wala man lang kahit isang patak ng dugo. Inabot ko sa punong doktor ang aking telepono. Doctor, this is the CCTV footage from the mansion's West Wing. Inilabas ito ng aking security team 5 minuto ang nakalipas. Ipinakita ng video ang katotohanan. Dahan-dahang bumaba si Sofia sa hagdanan sa likod ng bahay. Lumakad patungo sa damuhan sa ibaba ng balkonahe, dahan-dahang humiga roon, at saka nagsimulang sumigaw ng malakas. Isang malakas na pabulong na reaksyon ang kumalat sa mga taong naroroon. Ang mga reporters ay mabilis na inilipat ang kanilang mga kamera mula sa akin patungo sa mukha ni Sofia. Ang kanyang drama ay naging isang katawa-tawa
at nakahihiyang pagtatanghal sa pambansang telebisyon. Ito ba ang sinasabi mong nagpakamatay, Dante? Tanong ko habang nakatingin sa kanya. She didn't jump. She took a nap on the grass to make a show. Maski sa pagpapanggap, napakababaw ng kanyang kakayahan. Napabitaw si Dante sa kamay ni Sofia. Ang kanyang muka ay nagpalit-palit ng kulay mula sa galit patungo sa matinding kahihiyan. Sofia's eyes shot open completely, her victim facade crumbling into sheer embarrassment as the paramedics awkwardly stepped back, realizing they were used in a cheap stunt. Umalis na kayo sa stretcher. Malamig na utos ng head paramedic kay Sofia. Maraming totoong pasyente ang nangangailangan ng ambulansyang ito. Dahan-dahang tumayo si Sofia. Hawak ang kanyang muka upang magtago sa mga kumikislap na ilaw ng mga kamera. Ang kanyang gawa-gawang sakit ay napalitan ng totoong kahihiyan. Nang matapos ang kaguluhan sa labas, pumasok ako sa loob ng mansyon kasama ang sheriff at ang legal team ng Vanguard. Sa gitna ng malaking sala, nakaupo si Doña Aurora sa kanyang paboritong velvet armchair. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa malaking grand piano na pinalilibutan na ngayon ng aming mga tauhan upang lagyan ng inventory tags. Huwag niyong hawakan yan! Sigaw ng matandang babae. Ang kanyang boses ay marupok at paos. Ilan ding henerasyon ng pamilya Lopez ang gumamit ng piano na yan. Hindi niyo pwedeng kunin ang aming kasaysayan. Lumapit ako sa kanya. Ang tunog ng aking mga sapatos sa sahig na gawa sa Nara ay tila mga hakbang ng isang hukom na magbabasa ng huling hatol. Ang kasaysayan niyo ay nabayaran na ng inyong mga utang, Aurora. Sabi ko habang ipinapakita sa kanya ang formal na writ of possession. Bawat pader, bawat muebles, at bawat piraso ng alahas na naiwan sa bahay na ito ay pag-aari na ng Vanguard Holdings. Inilipat na ng bangko ang titulo sa aking pangalan, 10 minuto ang nakalipas. Wala kang puso, Marisol. Nanyinghinig na sabi ni Doña Aurora habang nakatingin sa akin ng may matinding galit. Ipinagkatiwala ka namin sa bahay na ito. Ipinagkatiwala bilang isang katulong, Aurora. Sagot ko ng walang kukurap-kurap. Ginawa niyo akong alipin sa sarili kong tahanan. Ngayon, ako na ang may-ari ng bahay na dating naging bilangguan ko. Inutusan ko ang mga guards na ilabas ang 2 malaking kahon na gawa sa karton at itinapon ito sa harap ni Dante at Doña Aurora. Meron kayong 10 minuto para ilagay dyan ang inyong mga damit, sabi ko sa kanila sa isang tonong walang bahid ng awa. Ang anumang bagay na lagpas sa kahong yan ay itinuturing na pagnanakaw sa Vanguard. Habang nagsisimulang mag-impake ang gating pamilya ng aking asawa, mga taong dating nagmamataas at nagtatapon ng pagkain sa aking harap, pumunta ako sa balkonahe ng 2 palapag. Ito ang mismong balkonahe kung saan ako dating pinaglilinis ni Doña Aurora sa gitna ng init ng araw, habang sila ay nagsasaya sa ibaba. Tumingin ako sa ibaba. Nakita ko sina Dante, Sofia at Doña Aurora na naglalakad palabas ng malaking gate ng subdivision. Bit-bit ang 2 karton ng damit sa ilalim ng dahan-dahang pag-ambon ng ulan. Walang sasakyang naghihintay sa kanila. Walang mga alipin na hahawak ng kanilang mga payong. Ang kanilang mga anino ay dahan-dahang nilamon ng kadiliman ng gabi. Ito ang huling larawan ng kanilang kapangyarihan, mga basahan sa gitna ng ulan, eksaktong gaya ng ginawa nila sa akin 5 taon na ang nakalilipas. Naramdaman ko ang marahang pagdampi ng kamay ni Gabriel sa aking balikat. It is completely yours now, Marisol. You have taken everything back. Humarap ako sa kanya, ngunit bago pa man ako makapagsalita, tumunog ang kanyang encrypted phone. Tiningnan ni Gabriel ang screen at ang kanyang kilay ay bahagyang kumunot. May problema ba, Gabriel? Tanong ko. Iniharap niya sa akin ang screen. Isang hindi kilalang account mula sa Switzerland ang katatapos lang mag-transfer ng 50 milyong piso sa personal na bank account ni Dante. Ang nagsulat ng transfer note ay may iisang pangungusap lamang. Tiningnan ko ang mensahe sa screen. Ang mga salita roon ay tila isang malamig na saksak sa aking likod. Destroy Marisol.
and the rest of the billion is yours. Napatigil ang tibok ng aking puso. Ang aking tagumpay ay hindi pa pala ang huling kabanata. May isang taong mas makapangyarihan sa likod ng mga Lopez na ngayon ay nagsisimula pa lamang gumalaw mula sa kadiliman. Ang tagumpay ay may lasa ng bakal at dugo. Habang nakatayo ako sa gitna ng sala ng mansyong ito, ang mansyong dati ay kulungan ko at ngayon ay kaharian ko na, hindi ko maramdaman ang inaasahan kong ganap na kapayapaan. Ang screen ng telepono ni Gabriel ay tila isang nagbabagang uling na nagbibigay ng kakaibang liwanag sa kanyang madilim na muka. 50 milyong piso. Isang halagang sapat na para bumangon ang isang patay o sa kasong ito, para bigyan ng bagong pangil ang isang asong talunan na gaya ni Dante. Sino ang magpapadala ng ganito kalaking pera sa isang taong declared na bankrupt at bagsak ang reputasyon? Tanong ko. Ang aking boses ay nananatiling patag. Kahit pa ang aking isipan ay mabilis na nag-i-scan sa lahat ng mga kaaway na aking nakasagupa sa nakalipas na 5 taon. Santiago Valderrama, maikling sagot ni Gabriel habang dahan-dahang itinatago ang telepono. Siya ang tanging tao na may ganong kalaking pera at may sapat na galit sa Vanguard Holdings. At sa iyo, Marisol, Santiago Valderrama. Ang pangalang iyon ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa aking batok. Siya ang hari ng real estate sa bansa, ang lalaking tinalo ko sa isang malaking bidding war noong nakaraang taon. Hindi siya marunong tumanggap ng pagkatalo, lalo na mula sa isang babaeng itinuturing niyang baguhan sa industriya. Hindi pa man ako nakakasagot, ang katahimikan ng gabi ay muling binasag ng isang tunog, isang alerto mula sa aking personal na cellphone. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Pinindot ko ang accept. Ang mukha ni Dante ang bumitad sa screen. Ngunit wala na ang itsura ng pulubi na basang-basa sa ulan kanina. Nakaupo siya ngayon sa likod ng isang mamahaling sasakyan, may hawak na baso ng champagne at may mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Akala mo ba tapos na ang lahat, Marisol? Wika ni Dante. Ang kanyang boses ay puno ng nakasusuklam na kumpiyansa. Akala mo ba ay mananatili kaming nakalubog sa putik na ginawa mo? You made a mistake. You left me alive and now I have a benefactor who hates you more than I do. Ang 50 milyon ay sapat na para sa iyong kabaong, Dante. Tugon ko nang walang kahit anong kaba. Huwag mong isipin na ang perang galing sa ibang tao ay magliligtas sa'yo. You are still the same spineless coward, may pera man o wala. Magmatigas ka hanggang gusto mo, Marisol. Pero bukas, sa pagbukas ng stock market, malalaman mo kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat ng pinaghirapan mo. Tawa ni Dante bago niya pinatay ang tawag. Tumingin ako kay Gabriel. They're going for a market raid. Gagamitin nila ang pera ni Valderrama para pabagsakin ang presyo ng stocks ng Vanguard. What's the move, CEO? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay tila nag-aabang sa aking susunod na hakbang. Sa kanyang tingin, alam kong sinusubok niya ang aking tibay. Ang laro ay naging mas malaki. Hindi na lamang ito tungkol sa pamilya Lopez. Ito ay tungkol na sa kaligtasan ng aking imperyo. Sa loob ng 3 segundo, naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ngunit agad itong napalitan ng isang nakapanlulumong katahimikan sa aking isipan. Ang takot ay sanglas luho na hindi ko kayang bayaran. Kung gusto ni Santiago Valderrama ng giyera, ibibigay ko sa kanya ang isang impyerno na hindi niya malilimutan. Leah! Tawag ko sa aking sekretarya na nasa kabilang silid. Call our brokers. I want every available asset liquidated tonight. We are going to buy back our own shares the moment they hit the floor. And Gabriel? I want a full background check on Valderrama's latest construction project sa Cavite. I heard they have environmental issues na pilit nilang itinatago. Gagamitin mo ang dirty tactics nila laban sa kanila? Nakaniting tanong ni Gabriel. No,
sagot ko habang kinititigan ang aking refleksyon sa malaking salamin ng mansyon. Gagamit ako ng katotohanan. Ang katotohanan ay mas nakamamatay kaysa sa kahit anong kasinungalingan. Kung alam mo kung kailan ito ilalabas. Dahan-dahan akong umupo sa armchair na dati ay pag-aari ni Doña Aurora. Ipinatong ko ang aking mga binti sa tapat ng fireplace. Ang init ng apoy ay nagbibigay ng kulay sa aking maputlang balat. Sa gabing ito, habang ang buong mundo ay nagdiriwang ng Pasko, ako ay naghahanda para sa isang pagkatay. Ngunit sa gitna ng aking pagpaplano, isang maliit na detalye ang kumuha ng aking atensyon. Isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng upuan, tila naiwan sa pagmamadali ng mga Lopez na umalis. Binuksan ko ito. Sa loob ay may isang lumang recorder. Pinindot ko ang play button. Dante, siguraduhin mong mawawala si Marisol pagkatapos nating makuha ang pirma niya sa insurance policy. Ang boses ni Doña Aurora ay umalingaw-naw sa silid. Isang recording na tila ginawa ilang taon na ang nakalilipas. Hindi pwedeng malaman ng sinuman na ang tatay niya ay hindi namatay sa natural causes. Napatigil ang aking paghinga. Ang aking ama. Ang aking ama na akala ko ay namatay sa atake sa puso habang ako ay nasa kolehiyo. Don't worry, Mom, sagot ng boses ni Dante sa recording. The doctor was paid well. Marisol will never know the truth. Ang malamig na galit na nararamdaman ko kanina ay naging isang naglalagablab na pot. Hindi lang nila ninakaw ang aking dangal at ari-arian. Ninakaw nila ang buhay ng tanging tao na nagmahal sa akin ng tunay. Tumingin ako sa labas, sa madilim na langit ng Maynila. Ang giyerang ito ay hindi na lamang tungkol sa pera o sa Vanguard. Ito ay tungkol sa dugo. Gabriel, tawag ko. Ang aking boses ay gumaralgal sa tinde ng emosyon, ngunit mabilis ko itong naitama. Forget the market raid. I want Dante and Aurora in handcuffs before the sun sets tomorrow. At si Santiago Valderrama? Sabihin mo sa kanya, he picked the wrong allies. Dahil sa oras na matapos ako sa mga Lopez, siya ang isusunod ko. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa recorder. Ang bawat salita ng pagtataksil na narinig ko ay tila isang sumpa na nagpapatibay sa aking layunin. Bukas, sa araw ng Pasko, hindi lang ang kanilang kumpanya ang kukunin ko. Kukunin ko ang kanilang kalayaan. Ang gabi ay mahaba pa, ngunit para sa pamilya Lopez, ang kanilang huling oras ay nagsimula na. Ang sikat ng araw sa umaga ng Pasko ay pumasok sa malalaking bintana ng aking opisina. Ngunit wala itong dalang init sa aking pakiramdam. Ang bawat sinag ay pila mga karayom na tumutusok sa aking balat. Nagpapaalala sa akin na sa loob ng maraming taon, ang mga taong itinuring kong pamilya ay ang mga salarin sa likod ng pagkawala ng tanging taong nagmahal sa akin. Ang recorder na hawak ko ay tila may sariling tibok ng puso. Isang mabigat at madilim na katotohanang handa ng sumabog. Handa na ang lahat, Marisol. Wika ni Gabriel, habang dahan-dahang itinatama ang kanyang itim na kurbata sa harap ng salamin. Ang National Bureau of Investigation ay nasa labas na ng luxury suite kung saan nagtatago sina Dante at Doña Aurora. Ang warrant of arrest ay pirmado na para sa kasong parricide at murder. Gusto kong ako ang unang makita nila, Gabriel. Sagot ko habang isinusuot ang aking itim na leather gloves. Gusto kong makita ang kulay ng takot sa kanilang mga mata kapag nalaman nilang ang baog at walang silbing babaeng pinalayas nila ay siya ring magiging anino ng kanilang kamatayan. Sumakay kami sa sasakyan at mabilis na tinahak ang daan patungo sa isang tagong boutique hotel sa Makati. Ang huling kuta na binayaran ni Santiago Valderrama para sa mga Lopez. Sa loob ng sasakyan, hindi ako nagsasalita. Pinapanood ko ang mga pamilyang naglalakad patungo sa simbahan. Ang mga batang masayang hawak ang kanilang mga bagong laruan. Isang malalim na pait ang gumapang sa aking lalamunan. Tatay, ngayong araw, ibabalik ko sa iyo ang hustisya na ninakaw nila. Pagdating namin sa hotel, ang paligid ay balot ng tensyon. Ang mga operatiba ng NBI ay tahimik na nakaposisyon.
Hindi na kami dumaan sa main lobby. Gamit ang master key na ibinigay ng management sa ilalim ng utos ng Vanguard, dinala kami ni Gabriel sa penthouse floor. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay hindi marahas, ngunit tila isang hatol ng tadhana. Sa loob, nakita ko si Doña Aurora na nakaupo sa isang selyang ginto, humihigop ng mamahaling tsaa, habang si Dante ay abala sa pakikipag-usap sa telepono. Marahil ay kay Valderrama. Si Sofia naman ay nakahiga sa sofa, abala sa pagtingin sa mga alahas na nakuha nila mula sa kanilang benefactor. Napakaganda ng inyong umaga para sa mga taong may mga kamay na punong-puno ng dugo. Malamig kong bungad. Halos mabitawan ni Doña Aurora ang kanyang tasa. Si Dante naman ay mabilis na napalingon. Ang kanyang muka ay muling napuno ng galit. Marisol, how dare you barge in here? We have lawyers now. Santiago Valderrama will crush you for this illegal entry. Lawyers can't defend the dead, Dante. Tugon ko habang dahan-dahang inilalapag ang recorder sa lamesang nasa harap nila. At lalong hindi kayo kayang iligtas ng pera ni Valderrama mula sa impyernong kayo mismo ang gumawa. Pinindot ko ang play button. Ang boses ni Doña Aurora tungkol sa pagpatay sa aking ama ay umalingaw-ngaw sa buong suite. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal sa kanilang pagkatao. Ang mukha ni Doña Aurora ay biglang nagbago. Mula sa pagiging mapagmataas, ito ay naging isang maskara ng purong takot. Ang kanyang mga labi ay nanginig, at ang kanyang balat ay naging kasing puti ng pader. Si Dante naman ay napaurong. Ang kanyang mga mata ay tila gustong kumawala sa kanyang ulo. That is a fake! Sigaw ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng desperasyon. Gawa-gawa mo lang yan! You manipulated that audio! Manipulated? Isang maikli at tuyot na tawa ang kumawala sa akin. Aurora, ang boses mo ay kasing tangi ng iyong kasamaan. At huwag kang mag-alala. Ang mga forensic experts ng NBI ang magpapatunay kung gaano katotoo ang bawat kataga sa recording na yan. Sa isang hudyat ni Gabriel, pumasok ang mga operatiba ng NBI. Ang tunog ng mga poses na inihahanda ay tila isang musika sa aking pandinig. Doña Aurora Lopez at Dante Lopez, kayo ay nasa ilalim ng pag-aresto para sa kasong pagpatay kay Roberto Santiago, deklara ng lead agent. Wait, hindi pwede ito! Sigaw ni Sofia habang sinusubukang tumakas, ngunit agad siyang hinarangan ng isang babaeng agent. Wala akong kinalaman dyan. Bago pa lang ako sa pamilyang ito. Don't worry, Sofia, sabi ko habang tinititigan siya ng may pandidiri. You are being arrested for conspiracy and obstruction of justice. Hindi ka makakatakas sa barkong ito habang lumulubog ito. Lumingon ako kay Doña Aurora na ngayon ay pilit na itinatayo ang kanyang sarili. Sinusubukang panatilihin ang kanyang dangal sa harap ng mga pulis. Marisol, makinig ka. We can settle this. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ang lahat ng perang ibinigay ni Valderrama. Just destroy that recorder. Lumapit ako sa kaniya, hanggang sa maramdaman ko ang kanyang nanginginig na hininga. Aurora, ang perang inaalok mo ay galing sa dugo ng aking ama. Sa tingin mo ba ay may halagayan sa akin? Ang tanging gusto ko ay makita kayong nabubulok sa likod ng mga rehas, kung saan ang tanging maririnig nyo ay ang bulong ng inyong sariling konsensya. Kung mayroon man kayo nyon. Habang pilit na inalalayan ng mga pulis si Doña Aurora palabas, isang huling pakiusap ang narinig ko mula kay Dante. Marisol, please! I loved you! Ginawa ko nang yon dahil kay Mama. Siya ang nag-utos sa akin. Ang pag-ibig ay hindi pumatay, Dante. Sagot ko nang hindi siya nililingon. Ang pag-ibig ay nagpoprotekta. You are not a lover. You were just a weak man who hid behind your mother's skirt while you destroyed people's lives. Nang mailabas na sila ng hotel sa gitna ng maraming tao at media na naghihintay sa labas, naramdaman ko ang isang malalim na paghinga. Ang bigat sa aking dibdib ay bahagyang gumaan, ngunit alam kong hindi pa tapos ang laban. Gabriel,
Tawag ko habang pinagmamasdan ang mga sasakyan ng pulis na palayo. Yes, Marisol? Si Santiago Valderrama. Tumawag siya sa akin kanina habang nasa loob tayo. Sabi niya, ang digmaan ay hindi pa tapos. He's liquidating all his assets to buy out Vanguard suppliers. Tumingin si Gabriel sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. That's a suicide move for him. He's willing to go bankrupt just to take you down? Then let him try. Sabi ko habang dahan-dahang tinatanggal ang aking gloves. Dahil ang reynang nabuo mula sa mga abo ay hindi natatakot sa apoy. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong siya ang susunod na magiging abo sa aking mga paa. Habang naglalakad kami palabas ng hotel, naramdaman ko ang unang patak ng ulan ng Pasko. Hindi ito malamig. Ito ay tila isang pagbabasbas, isang bagong simula. Ngunit sa kabilang kanto, nakita ko ang isang itim na van na mabilis na humaharurot patungo sa aming direksyon. Model 9:48 a.m. Thinking thoughts expand to view model thoughts. Chevron_right. Model 9:58 a.m. Thinking thoughts expand to view model thoughts. Chevron_right. Model 10 a.m. Thinking thoughts expand to view model thoughts. Chevron_right. Model 10:04 a.m. Thinking thoughts expand to view model thoughts. Chevron_right. Model 10:05 a.m. Thinking thoughts expand to view model thoughts. Chevron_right. Model 10:06 a.m. Thinking thoughts expand to view model thoughts. Chevron_right. Model 10:07 a.m. Thinking thoughts expand to view model thoughts. Chevron_right. Model 10:10 a.m. Thinking thoughts expand to view model thoughts. Chevron_right. Model 10:11 a.m. Thinking thoughts expand to view model thoughts. Chevron_right. Model 10:16 a.m. Thinking thoughts expand to view model thoughts. Chevron_right. Ang dagundong ng makina ng itim na van ay tila isang babala ng kamatayan na humahati sa katahimikan ng umaga. Sa isang iglap, ang mabangis na tunog ng gulong na kumakapit sa aspalto ay nagpahiwatig ng kumpas ng isang mamatay tao. Hindi ako nakagalaw. Ang aking mga paa ay tila nabaon sa semento, habang ang dambuhalang sasakyan ay mabilis na lumalaki sa aking paningin. Ngunit bago pa man ako tuluyang masagasaan, naramdaman ko ang isang malakas na tulak sa aking balikat. Ang sumunod na sandali ay tila isang mabagal na pelikula. Ang aking katawan na tumilapon sa gilid, ang matigas na habdi ng semento sa aking palad, at ang anino ni Gabriel na tumakip sa sikat ng araw. Isang malakas na pagtama ng bakal sa laman ang narinig. Ang tunog ng isang katawang bumangga sa matigas na bumper ng sasakyan. Gabriel! Ang aking sigaw ay hindi isang iyak ng takot, kundi isang hiyaw ng pagnangalit. Mabilis akong tumayo. Hindi pinapansin ang gasgas sa aking tuhod at ang hapdi sa aking braso. Nakita ko ang itim na van na mabilis na humaharurot palayo. Iniiwan ang usok ng sunog na goma sa hangin. Sa gitna ng kalsada, nakahandusay si Gabriel. Ang kanyang itim na coat ay may mansa ng dumi, at ang kanyang mukha ay bahagyang namumutla. May agos ng pulang likido na dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang no patungo sa kalsada. Gabriel, tumingin ka sa akin? Utos ko habang lumalapit sa kanya. Yumuhod ako at hinawakan ang kanyang leeg para damhin ang kanyang pulso. Matatag pa rin ang kanyang pintig. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay may bahid ng sakit, ngunit nananatiling matalim. I'm fine, Marisol. Chase them. Bulong niya. Ang boses ay pilit, ngunit puno ng awtoridad. Huwag kang mag-utos sa akin, Gabriel. Alam ko ang ginagawa ko. Sagot ko nang may malamig na katiyakan. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na tinawagan ang aking head of security.
I want that van intercepted, na yun din. Use the satellite tracking of the Vanguard network. At magpadala kayo ng medical team sa aking location. ASAP. 1 minuto pa lang ang lumilipas nang mag-vibrate ang aking telepono. Isang video call mula sa isang encrypted line. Nang sagutin ko ito, ang mukha ni Santiago Valderrama ang bumungad sa screen. Nakaupo siya sa isang madilim na silid, may hawak na sigarilyo, at ang kanyang mukha ay balot ng isang nakapanging ilabot na katahimikan. Muntik na Marisol, wika niya. Ang kanyang boses ay tila isang lason na dahan-dahang pumapasok sa aking pandinig. Ang iyong aso ay handang mamatay para sa iyo. How touching. Pero sa susunod, sisiguraduhin kong ikaw na mismo ang huling makikita ng kalsadang yan. Santiago, ang aking boses ay hindi nanginig kahit isang segundo. You just committed a fatal mistake. You targeted my people. Sa mundo ng negosyo, tinatalo kita. Pero sa mundong ito, sisiguraduhin kong lalamunin ka ng dilim na pinanggalingan mo. You have nothing, Marisol. Ang pamilya Lopez ay nasa kulungan na. Wala ka ng leverage sa akin. Tawa niya, isang tunog na puno ng desperasyon. Leverage? Hindi mo ba alam, Santiago? Lumapit ako sa camera ng aking phone. Ang aking mga mata ay nagniningning sa tinde ng galit na naging yelo. Habang abala ka sa pagpapadala ng van na yan, ang aking mga tech experts ay katatapos lang pasukin ang iyong private server. Ang lahat ng listahan ng mga opisyal na binabayaran mo sa Cavite Project ay nasa akin na. Isang pindot ko lang, at ang buong Valderrama Empire ay magigiba sa loob ng 1 oras. Napatigil ang tawa ni Santiago. Ang kanyang sigarilyo ay nalaglag sa kanyang kamay. You're bluffing. Try me, hamon ko. And remember this, hindi ako ang tipo ng babaeng nagtatago sa likod ng mga bodyguard. I am the storm that you should have avoided. Pinatay ko ang tawag at tumingin kay Gabriel na ngayon ay inaalalayan na ng mga dumating na paramedics. Ang kanyang sugat ay hindi malalim, ngunit ang mensahe ng kanyang sakripisyo ay malinaw. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay ng saglit. Isang bihirang sandali ng init sa gitna ng aking malamig na digmaan. Dalhin niyo siya sa pinakamahusay na ospital. Utos ko sa mga paramedic. I want a 24/7 security detail sa kwarto niya. Walang lalapit na hindi ko kilala. Saan ka pupunta, Marisol? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng babala. Pupuntahan ko ang hare sa kanyang kastilyo, Gabriel. Sagot ko habang isinusuot muli ang aking coat. Ang ulan ay tumitindi na. Oras na para malunod si Santiago sa sarili niyang baha. Sumakay ako sa aking sasakyan at inutusan ng driver na pumunta sa main headquarters ng Valderrama Real Estate. Hindi ako maghihintay sa korte. Hindi ako maghihintay sa pulis. Tatapusin ko ang laban na ito sa paraang ako lang ang nakakaalam. Habang bumibilis ang takbo ng sasakyan, binuksan ko ang aking laptop. Ang mga files ni Valderrama ay nakahanda na. Ngunit sa ilalim ng isang nakatagong folder, may nakita akong isang dokumento na hindi ko inaasahan. Isang kontrata sa pagitan ni Santiago Valderrama at ng aking pumanaw na ama. Ang petsa ng kontrata? 1 linggo bago namatay ang aking ama. Ang paksa? Ang paglilipat ng lahat ng lupain ng aking ama sa pangalan ni Valderrama kapalit ng isang utang na hindi kailanman nagkaroon ng aking pamilya. Napakapit ako ng mahigpit sa aking upuan. Ang galit na nararamdaman ko ay lumampas na sa pamilya Lopez. Ang tunay na arkitekto ng aking paghihirap, ang taong pumatay sa aking ama at gumamit sa mga Lopez bilang mga taw-tauhan, ay si Santiago Valderrama. Nakarating ako sa tapat ng Valderrama Tower. Ang gusali ay balot ng mararanyang ilaw, tila isang monumentong itinatayo sa ibabaw ng mga bangkay. Hindi ako dumaan sa main entrance. Ginamit ko ang access code na nakuha ko mula sa kanilang server at pumasok sa private elevator ng CEO. Nang bumukas ang pinto sa pinakamataas na palapag, bumungad sa akin ang isang malawak na opisina. Nakaupo si Santiago sa kanyang mesa,
may hawak na baril, at tila hinihintay na ang aking pagdating. I knew you'd come, Marisol, sabi niya, dahan-dahang itinutok ang baril sa akin. You're too predictable in your arrogance. And you're too slow in your greed, Santiago. Tugon ko, habang naglalakad ng diretso sa kanya, walang kahit anong bakas ng takot sa aking muka. Put the gun down. You can't kill me without losing everything you worked for. I have nothing to lose anymore. You destroyed my reputation, sigaw niya. No, Santiago. You destroyed yourself nang pakialaman mo ang tatay ko, sabi ko. Ang aking boses ay naging isang matalim na bulong. I have the original contract. Ang dokumentong pinirmahan mo gamit ang peking pirma ng tatay ko. At mayroon din akong recording ng pag-uusap niyo ni Doña Aurora tungkol sa dosage ng gamot na ibibigay sa kanya. Nanginginig ang kamay ni Santiago na humahawak sa baril. How did you get that? I am a Lopez by marriage, but a Santiago by blood, sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang mesa. At ang mga Santiago ay hindi na mamatay ng hindi naghihigante. Sa isang iglap, narinig ang malakas na tunog ng pagbagsak ng pinto sa likuran ko. Ang mga pulis ay pumasok, kasama ang aking legal team. Ngunit bago pa sila makalapit, isang matalim na ngiti ang sumilay sa labi ni Santiago. Kung mamamatay ako, Marisol, sasama ka sa akin, bulong niya. Nakita ko ang kanyang daliri na dahan-dahang humihigpit sa gatilyo. Ngunit bago pa man pumutok ang baril, isang malakas na tunog ng pagsabog ang narinig mula sa ibaba ng gusali na nagpayanig sa buong palapag. Ang makapal na usok ay agad na bumalot sa malawak na opisina ni Santiago Valderrama. Kasunod ng malakas na yanig na tila nagmula sa kailaliman ng lupa. Ang mga naglalakihang salamin na bintana ay nagkaroon ng mga lamat at ang marangyang chandelier sa kisame ay dahan-dahang gumigiwang. Lumilikha ng tunog ng nakiskisang kristal na tila isang babala ng kamatayan. Sa gitna ng kaguluhan, hindi ako gumalaw. Nanatili akong nakatayo ng matuwid, hinahayaan ng alikabok na dumapo sa aking itim na suit. Ang aking mga mata ay nanatiling nakapako kay Santiago. Dahil sa lakas ng pagsabog, nabitawan niya ang kanyang baril at napasandal sa kanyang mesa. Habol ang kanyang hininga habang ang kanyang mukha ay balot ng purong takot. Ano yon? Anong ginawa mo, Marisol? Hiyaw ni Santiago. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng usok. Hindi ko kailangang magpasabog ng gusali para talunin ka, Santiago. Malamig kong sagot habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang narinig mo ay ang pagsabog ng iyong sariling kapabayaan. Ang mga fuel tank sa basement ng iyong gusali ay matagal nang kailangang palitan. Ngunit mas pinili mong bulsahin ang budget para sa maintenance. My team just sped up the inevitable. Dahan-dahan niyang sinubukang abutin ang baril sa sahig. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri rito, itinapak ko ang aking sapatos sa kanyang kamay. Naramdaman ko ang pagpipigil niya sa sakit, ngunit wala akong balak na maawa. The game is over, Santiago, sabi ko. Ang aking boses ay isang matalim na bulong na bumasag sa kanyang huling pag-asa. Habang abala ka sa pagtatago sa likod ng mga pader na ito, ang lahat ng iyong mga investors ay nagsisipag alisan na. Ang iyong stock value ay mas mababa na kaysa sa halaga ng papel na ginamit mo sa iyong mga pekeng kontrata. Pumasok ang mga operatiba ng pulis sa loob ng silid. Ang kanilang mga flashlight ay humahati sa makapal na usok. Agad nilang pinalibutan si Santiago at mabilis na itinali ang kanyang mga kamay sa likod. Ang haring dati ay naghahari-harian sa kanyang kastilyo ay ngayon ay mukhang isang basang sisiw na kinakaladkad palabas ng kanyang sariling opisina. Marisol! Hindi pa tayo tapos! Sigaw ni Santiago habang pilit na nagpupumiglas. I will come back for you. I will destroy everything you love. Wala ka nang babalikan, Santiago. Tugon ko habang pinagmamasdan ko siyang ilabas ng mga pulis. Dahil sa bawat segundo na lumilipas, ang Vanguard ay kinukuha na ang bawat piraso ng iyong kumpanya. In an hour, the Valderrama name will be nothing
but a footnote in the history of failures. Nang makaalis na sila, naiwan akong mag-isa sa gitna ng guho at usok. Huminga ako ng malalim, dinaramdam ang amoy ng sunog na kable at alikabok. Ito na ang katapusan. Ang pamilya Lopez ay nasa likod ng rehas, si Santiago Valderrama ay bagsak na, at ang kumpanya ng aking ama ay muli nang nasa aking mga kamay. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa. Nakita ko ang isang mensahe mula kay Leah, ang aking sekretarya. Ma'am, nakuha na po namin ang kontrol sa 70% ng stocks ng Valderrama Real Estate. Ang merger ay opisyal na bukas ng umaga. Isang munting ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Satisfaction. Ngunit hindi pa ito ang huling hakbang. Tumingin ako sa bintana, sa mga ilaw ng lungsod na tila mga bituing bumagsak sa lupa. Ngayon ay araw ng Pasko. Ang araw na dapat ay puno ng kagalakan, ngunit para sa akin, ito ay araw ng paglilinis. Dinala ako ng aking sasakyan, patungo sa ospital kung nasaan si Gabriel. Habang naglalakad ako sa malinis at tahimik na hallway, nararamdaman ko ang pagod na dahan-dahang kumakapit sa aking mga kalamnan. Ang bawat hakbang ko ay may bigat ng 5 taon ng pagtitiis at pagpaplano. Pagpasok ko sa kwarto ni Gabriel, nakita ko siyang nakaupo na sa kama. May benda sa kanyang noo, ngunit ang kanyang mga mata ay gising at matalas. Ang kanyang pagngiti nang makita ako ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng aking malamig na mundo. "You look like you've been through a war, Marisol." Biro niya. Ang boses ay bahagyang paos. "Because I was, Gabriel." Sagot ko habang nauupo sa tabi ng kanyang kama. At nanalo ako. "I never doubted you," sabi niya. Dahan-dahang hinawakan ang aking kamay. "Pero ano na ang susunod? Name wala na ang mga kaaway mo? Ano na ang gagawin ng reyna ng mga abo?" Sandali akong natahimik. Tiningnan ko ang aming mga kamay na magkahawak. Ang init ng kanyang balat ay nagpapaalala sa akin na sa kabila ng lahat ng aking pagiging bato, mayroon pa ring bahagi ng aking puso na tumitibok para sa kinalabasan ng lahat ng ito. "Magtatayo ako ng bagong mundo, Gabriel," bulong ko. Isang mundong wala ng takot, wala ng panloloko. Isang mundong karapat-dapat para sa alaala ng aking ama. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, tumunog ang telepono sa loob ng kwarto. Ang nurse sa kabilang linya ay may mahalagang balita. "Mama Marisol, may isang babaeng nagngangalang Sofia ang tumatawag mula sa kulungan. Sabi niya, meron daw siyang huling lihim na nais ipaalam sa inyo. Isang bagay tungkol sa inyong ina na hindi niyo pa alam." Napatigil ang tibok ng aking puso. Ang aking ina? Ang akala ko ay wala na siyang kinalaman sa gulong ito. Tumingin ako kay Gabriel at nakita ko ang parehong pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ang digmaan ay tila may isa pang kabanata na hindi ko inaasahan. Ang bawat hakbang ko sa loob ng hallway ng Correctional Institute for Women ay nagbibigay ng kakaibang tunog. Isang matigas at malamig na pagtama ng aking sapatos sa sementong amoy, luma at muriatic acid. Ang bawat rehas na aking nadadaanan ay tila mga daliri ng isang kalansay na gustong humila sa aking laylayan. Ngunit ang aking paningin ay nananatiling diretsyo. Nakasuot ako ng isang puting suit, isang matalim na kaibahan sa madilim at maruming paligid. Nang makarating ako sa visiting area, nakita ko si Sofia. Wala na ang kislap ng kanyang mga alahas. Wala na ang kanyang mapanlinlang na ganda. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang balat ay maputla, at ang kanyang mga mata ay pila 2 madilim na balon ng desperasyon. Nang makita niya ako, agad siyang sumandal sa salaming naghihiwalay sa amin. "Dumating ka rin, Marisol?" bungad niya. Ang kanyang boses ay gumaralgal sa intercom. Akala ko ay hahayaan mo na lang akong mabulok dito nang hindi naririnig ang huling alas ko. "May 3 minuto ka, Sofia," wika ko habang dahan-dahang nauupo, hindi binibitawan ang aking handbag na Hermes. Ang bawat segundo ng oras ko ay nagkakahalaga ng higit pa sa buong buhay mo.
Sabihin mo na ang gusto mong sabihin bago ako tumayo at tuluyan kang kalimutan. Ang nanay mo, panimula ni Sofia, dahan-dahang lumalapit ang kanyang muka sa salamin. Alam mo ba kung bakit galit na galit sa kanya si Doña Aurora? Hindi dahil mahirap siya. Hindi dahil taga-probinsya siya. Naningkit ang aking mga mata. Diretsuhin mo ako, Sofia. Huwag mo subukan ang pasensya ko. Isang mapait at nakakangilong tawa ang kumawala sa kanyang tuyot na labi. Ang nanay mo, siya ang tunay na tagapagmana ng lupain, kung saan itinayo ang unang planta ng mga Lopez. Ang pamilya Lopez ay mga hamak na katiwala lamang noon. Ninakaw ni Aurora at ng asawa niya ang mga titulo mula sa lolo mo. Pinatay nila ang dangal ng nanay mo para hindi niya makuha ang kanyang karapatan. Naramdaman ko ang isang malamig na kurot sa aking puso. Ang aking ina, ang babaeng nabuhay at namatay sa hirap, ang babaeng laging nagsasabi sa akin na maging mapagkumbaba. Siya pala ang tunay na may-ari ng imperyong kinamkam ng mga Lopez. Bakit mo ito sinasabi sa akin, Leon? Tanong ko. Ang aking boses ay nananatiling matatag sa kabila ng bagyong nabubuo sa aking loob. Dahil gusto kong makalabas dito! Sigaw ni Sofia. Ang kanyang mga palad ay humampas sa salamin na lumikha ng isang tuyot na tunog. May mga dokumento ako, Marisol. Itinago ko ang mga ito bilang insurance ko laban kay Aurora. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Mapababa mo lang ang sentensya ko. Tulungan mo akong makalabas at gagawin kitang pinakamayamang babae sa Asia. Tinitigan ko siya ng matagal. Nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong kasakiman na sumira sa aking pamilya. Akala niya ay maaari niya akong bilhin gamit ang katotohanang matagal niyang ipinagkait sa akin. Sofia, sabi ko sa isang tonong tila nagpapaliwanag sa isang bata. Ang katotohanan ay hindi mo pag-aari para ibenta sa akin. Ang mga dokumentong sinasabi mo, nakuha na yon ng aking mga tauhan sa tago mong safe house sa Tagaytay bago pa man ako pumunta rito. You have no cards left. You have no leverage. Ang mukha ni Sofia ay biglang gumuho. Ang kanyang mga mata ay napuno ng purong takot nang mapagtanto niyang wala na siyang kawala. No! No! Hindi mo pwedeng gawin ito. Kailangan mo ako. Marisol, please! Ang tanging kailangan ko ay makitang mabulok ka rito, Sofia. Tugon ko habang dahan-dahang tumatayo. Ang katotohanan tungkol sa aking ina ay gagamitin ko para burahin ang bawat bakas ng pangalang Lopez sa kasaysayan. I will reclaim her legacy, not because of the money, but because she deserves the justice that you and your lovers denied her. Demonyo ka, Marisol! Mas masahol ka pa kay Aurora. Hiyaw ni Sofia habang kinakaladkad siya ng mga gwardya palabas ng silid. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humena hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa paligid. Lumabas ako ng correctional facility at sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko naramdaman ang bigat. Naramdaman ko ang isang uri ng kalayaan na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga ng ginto. Sa loob ng aking sasakyan, binuklat ko ang isang lumang folder na iniabot sa akin ni Leah. Naroon ang mga orihinal na titulo, ang mga pirma ng aking lolo, at ang ebidensya ng pagnanakaw ng mga Lopez. Ang aking ina ay hindi lamang isang biktima. Siya ay isang reynang ninakawan ng korona. Sa opisina po ba tayo, ma'am? Tanong ng driver. No, sagot ko habang nakatingin sa malayo. Dalhin mo ako sa sementeryo. May kailangan akong ibalik sa aking ina. Nang makarating ako sa punto di nanay, dahan-dahan kong inilapag ang mga dokumento sa ibabaw ng marmol. Walang hangin, walang ingay, tanging ang katahimikan ng hapon. Kinuha ko ang aking lighter at sinilaban ng isang sulok ng mga papel. Pinanood ko ang apoy na dahan-dahang lumalamon sa mga dokumentong naging sanhi ng napakaraming sakit. Hindi mo na kailangan ng mga ito, ne. Bulong ko habang ang abo ng mga papel ay tinatangay ng hangin. Ang katarungan ay hindi nasa papel.
Ang katarungan ay nasa akin na. Bumalik ako sa aking sasakyan nang may ngiti sa aking mga labi. Ang huling kabanata ng aking paghihigante ay tapos na. Wala ng mga lihim, wala ng mga utang. Ngunit bago pa man makapaandar ang sasakyan, tumunog ang aking telpono. Isang tawag mula kay Gabriel. Marisol? Ang kanyang boses ay puno ng katuwaan. The merger is complete. The new company name is officially registered. Santiago Global. Wala na ang pangalang Lopez. You did it. Yes, Gabriel. Sagot ko habang isinasara ang aking mga mata. We did it. But there's one more thing, dagdag niya. Ang kanyang tono ay biglang naging seryoso. Si Dante, tumakas siya sa hospital transfer kaninang madaling araw. Hindi pa siya nahahanap ng mga pulis. Napadilat ako. Isang huling anino ng nakaraan ang pilit pang kumakawala. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman ko ang isang kakaibang pananabik. Hayaan mo siya, Gabriel. Sabi ko sa isang tonong puno ng kapangyarihan. Ang isang asong walang pangil ay hindi makakasira sa isang reyna. Let him run. Dahil kahit saan siya magpunta, ang mundong tinatapakan niya ay pag-aari ko na. Ang sasakyan ay dahan-dahang umalis sa sementeryo. Iniiwan ang nakaraan sa ilalim ng lupa. Ang hinaharap ay maliwanag, malawak, at sa wakas. Akin na. Ang gabi ay balot ng isang mabigat na katahimikan. Isang uri ng katahimikan na tila nagbabadya ng isang huling pagsabog bago ang tuluyang pagpayapa. Nakaupo ako sa sala ng aking mansyon. Ang mansyong naging saksi sa aking bawat luha, at ngayon ay saksi sa aking bawat tagumpay. Hawak ko ang isang baso ng matapang na wine. Ang kulay nito ay kasing pula ng pot na matagal kong inalagaan. Hindi ko binuksan ang mga ilaw. Tanging ang liwanag ng buwan na dumadaan sa malalaking bintana ang nagbibigay ng anyo sa mga muebles. Alam kong darating siya. Ang isang sugatang hayop ay laging bumabalik sa lugar kung saan siya unang naging makapangyarihan. Ang marahang tunog ng pagpihit ng doorknob sa likurang pinto ay bumasag sa katahimikan. Hindi ako natinag. Narinig ko ang mabibigat na hakbang, ang tunog ng sapatos na may halong putik sa ibabaw ng makintab na sahig. Ang amoy ng alak at dumi ay unti-unting humalo sa bango ng aking mga sariwang bulaklak. Nakahanda ka na ba sa kamatayan mo, Marisol? Ang boses ni Dante ay gumaralgal, puno ng desperasyon at baliw na galit. Dahan-dahan kong inikot ang aking upuan. Nakita ko siya sa gitna ng silid. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang damit ay punit-punit. At may hawak siyang isang matalim na kutsilyo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Tila isang taong wala na sa katuwiran. You're late, Dante, wika ko. Ang aking boses ay nananatiling patag at malamig. I thought you'd be here an hour ago. Mukhang pati sa pagtakas ay mahina ka pa rin. Tumahimik ka! Pinirapiraso mo ang buhay ko. Ang nanay ko ay nasa kulungan. Si Sofia ay iniwan ako. At ang kumpanya ko ay nasa ilalim na ng pangalan mo. Sigaw niya habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Wala na akong mawawala, Marisol. Kung kailangang mamatay ako, isasama kita. Wala ka nang mawawala? Tumayo ako. Ang bawat galaw ko ay tila isang tula ng kapangyarihan. Dante, 5 taon na ang nakalilipas nang mawala sa iyo ang lahat. Hindi mo lang napansin dahil masyado kang abala sa pagpapakasasa sa perang. Hindi mo nangan pinaghirapan. Ang kinatatayuan mo ngayon ay hindi na sayo. Ang hanging hininga mo ay utang mo sa akin. Itinaas niya ang kutsilyo, handang sumugod. Ngunit, bago pa man siya makahakbang ng malaki, binuhay ko ang switch ng ilaw sa aking tabi gamit ang isang remote control. Biglang napuno ng nakasisilaw na liwanag ang buong sala. Doon niya nakita ang mga tauhan ng NBI na kanina pa nakatago sa likod ng mga kortina at sa itaas ng balkonahe. Ang mga baril ay nakatutok sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay walang bakas ng biro.
Ibaba mo ang sandata, Dante Lopez. Utos ng lead agent. Napatigil si Dante. Ang kanyang kutsilyo ay dahan-dahang nanginig sa kanyang kamay. Ang kanyang buong mundo ay muling gumuho sa harap ko. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo na may halong pagkamuhi. Marisol, bakit? Bakit kailangan mong gawin ito? Nagmahalan tayo, di ba? Nagmahalan? Lumapit ako sa kanya hanggang sa ang dulo ng kanyang kutsilyo ay ilang pulgada na lang mula sa aking dibdib. Ngunit hindi ako kumurap. Ang pag-ibig mo ay isang kadena, Dante. Ang pag-ibig mo ay isang lason na pumatay sa aking ama at sumira sa aking pagkatao. Ngayon, ang tanging nararamdaman ko para sa iyo ay ang matinding pagnanais na makita kang magdusa sa paraang pinakalegal at pinakamasakit. Sa isang iglap, sinubukan ni Dante na isaksak ang kutsilyo sa sarili niyang dibdib, isang huling tangka ng pagiging drama king. Ngunit mas mabilis ang mga operatiba. Isang malakas na pagtama ng katawan sa sahig ang narinig ng dambahin siya ng mga pulis. Ang kutsilyo ay tumalsik sa ilalim ng lamesa. Lumilika ng tunog ng nagkiskisang bakal. Habang pinupusasan siya, lumuhod ako sa tapat ng kanyang mukha na ngayon ay nakadikit na sa sahig. Dante, do you want to know a secret? Bulong ko sa kanyang pandinig. Ang pantakas mo sa ospital? I planned that. I instructed the guards to be lax for a few minutes. I wanted you to come here. I wanted you to commit one last crime, so I can make sure you'll never see the light of day again. Ang kasong attempted murder at trespassing ay sapat na para sa isang life sentence. Ang mga mata ni Dante ay lumaki sa tindi ng gulat. Ang kanyang huling pag-asa para sa isang heroic end ay naging isang bitag na ako mismo ang nagdisenyo. You're a monster, Marisol! Sigaw niya habang kinakaladkad siya palabas. No, Dante, sagot ko habang tumatayo. I am the result of your actions. I am the woman you created. Nang mailabas na siya, muling bumalik ang katahimikan sa mansyon. Pumasok si Gabriel mula sa silid-aklatan. Ang kanyang muka ay puno ng relief at paghanga. It's finally over, Marisol. Sabi niya habang iniaabot sa akin ang isang baso ng tubig. The last piece of the puzzle is behind bars. Yes, Gabriel. Over. Tugon ko. Lumakad ako patungo sa balkonahe. Ang ulan ay tumigil na, at ang mga bituin ay nagsimulang magpakita sa langit. Ang hangin ay malinis, walang bahid ng amoy ng nakaraan. Tumingin ako sa aking mga kamay. Wala na ang panginginig. Wala na ang takot. Sa loob ng 5 taon, ang bawat desisyon ko ay nakatuon sa paghihiganti. Ngunit habang nakatayo ako rito, napagtanto ko na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkakakulong sa mga Lopez. Ang tunay na tagumpay ay ang pagiging malaya ko mula sa kanila. Ang pagiging CEO ng Santiago Global, ang pagbawi sa danggal ng aking ina, at ang pagkakaroon ng mga taong tunay na nagmamahal sa akin gaya ni Gabriel. Ito ang aking korona. Ang golden moment ng gabing ito ay ang katahimikang bumabalot sa aking puso. Wala nang ingay ng galit, wala nang tinig ng panunumbat. Gabriel, tawag ko habang nakatingin sa abot tanaw. Yes, Marisol? Tomorrow, I want to start a foundation. Isang foundation para sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse at pagnanakaw ng ari-arian. I want to give them the voice that I had to fight so hard to find. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Gabriel. That is a beautiful way to start the new year, CEO. Hinarap ko ang bukas na may matatad na puso. Ang Marisol na biktima ay wala na. Ang Marisol na naghihigante ay tapos na. Ang nananatili ay ang Marisol na malaya, makapangyarihan, at handang magmahal muli sa kanyang sariling mga tuntunin. Ang Noche Buena ng nakaraan ay puno ng luha.
Ngunit ang gabi ng bagong taon na parating ay puno ng pag-asa. Dahil sa dulo ng bawat bagyo, laging may isang reynang marunong lumipad mula sa mga abo. Isang taon na ang lumipas mula ng huling gabi ng paghihiganti na bumago sa aking buhay. Nakatayo ako ngayon sa harap ng isang malawak na hardin sa loob ng bagong tayong Rosa Santiago Sanctuary. Isang center para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso at kawalan ng katarungan. Ang sikat ng araw ng umaga ay marahang humahalik sa aking balat, at ang amoy ng mga sariwang gumamela at rosas ay nagbibigay ng kakaibang sigla sa aking paghinga. Suot ko ang isang simpleng puting bestido, malayo sa matitigas na suit na kailangan kong isuot noong panahon ng aking pakikipagdigma. Ang aking buhok ay malayang nililipad ng hangin, gaya ng aking damdamin na wala na ring anumang kadenang pumipigil. Sa aking lamesa ay may nakapatong na isang diaryo. Isang maliit na balita sa loob ang kumuha ng aking pansin. Nakasulat doon ang pagtanggi ng korte sa apela ni Doña Aurora at Dante. Sila ay mananatili sa loob ng rehas habang buhay. Balita ko, si Doña Aurora ay laging nag-iisa sa kanyang selda. Pilit pa ring naguutos sa mga pader na tila ba siya ay may kapangyarihan pa? Si Dante naman ay tila nawala na sa kanyang sariling katuwiran. Laging binabanggit ang aking pangalan sa gitna ng kanyang pagtulog. Wala akong naramdamang galit. Wala ring saya. Tanging ang isang malalim na pagtanggap na ang bawat tao ay umaani lamang ng kanyang itinanim. Ang kanilang pagdurusa ay hindi ko na kailangang pakialaman. Ang batas at ang tadhana na ang humawak sa kanila. Mama Rizal! Tawag ng isang pamilyar na boses. Lumingon ako at nakita ko si Gabriel. Nakatayo siya sa ilalim ng puno ng mangga. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Lumapit siya sa akin. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang paggalang at isang uri ng pag-ibig na hindi kailanman nang hingi ng kapayat. Ang lahat ng mga kababaihan sa foundation ay naghihintay na sa iyong mensahe. Wika niya, habang dahan-dahang iniabot ang isang baso ng sariwang juice. Salamat, Gabriel, tugon ko. Para sa lahat ng ito. Para sa pananatili sa tabi ko, kahit nung ang tanging alam ko lang ay ang maging matigas na yelo. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang init ng kanyang balat ay nagpapatunay na hindi na ako nag-iisa. Hindi ka naging matigas, Marisol. Naging matatag ka lang. At ang katatagang iyon ang nagligtas sa iyo. Humarap ako sa malaking salamin na nasa hallway ng sanctuary. Tiningnan ko ang aking refleksyon. Wala na ang takot sa aking mga mata. Wala na ang peklat ng kahihiyan sa aking leeg. Ang nakikita ko ay isang babaeng marunong ng tumayo para sa kanyang sarili. Isang reynang nahanap ang kanyang trono sa gitna ng kanyang sariling pagsisikap. Ang tanong ng marami, napatawad ko na ba sila? Ang patawad ay hindi para sa kanila. Ang patawad ay para sa aking sarili. Pinatawad ko ang aking sarili sa pagiging marupok noon. Pinatawad ko ang aking sarili sa pag-aakalang ang pag-ibig ay pagsasakripisyo ng sariling danggal. Ngunit ang mga taong nanakit sa akin, hahayaan ko silang mabuhay sa kanilang sariling impyerno. Ang aking kapayapaan ay hindi nakadepende sa kanilang pagsisisi. Naglakad ako patungo sa entablado, kung saan naghihintay ang mga kababaihan. Mga inang gaya ko noon na nawalan ng boses. Mga anak na ninakawan ng pangarap. Nang makita nila ako, ang kanilang mga palakpak ay tila isang musikang bumubuhay sa aking kaluluwa. Sa bawat isa sa inyo, panimula ko. Ang aking boses ay malinaw at umalingaw sa buong sanctuary. Huwag ninyong hahayaan na ang inyong nakaraan ang magdikta ng inyong hinaharap. Ang pagkakamali ng ibang tao sa inyo ay hindi inyong kapintasan. Ang inyong halaga ay hindi nasusukat sa kung sino ang umalis sa inyong tabi, kundi sa kung paano ninyo itinayo ang inyong sarili matapos ang bawat pagbagsak. Tumingin ako sa langit. Tila nakikita ko ang nakangiting muka ng aking ama at ina. Ang legacy ng pangalang Santiago ay hindi na tungkol sa yaman o lupain.
Ito ay tungkol na sa pagbangon at pagiging matatag. Sa dulo ng aking mensahe, naramdaman ko ang isang malalim na ginhawa. Ang aking kwento ay hindi natapos sa paghihigante. Ito ay nagsimula sa aking paglaya. Ang Noche Buena ng aking buhay ay tapos na. Ngayon, ako ay nabubuhay sa isang walang hanggang umaga, kung saan ang tanging batas ay ang pagmamahal sa sarili at ang pagpapanatili ng aking sariling liwanag. Ako si Marisol Santiago, isang anak, isang ina sa kanyang nasasakupan, at higit sa lahat, isang babaeng malaya. Ang nobela ng aking buhay ay hindi na isusulat ng ibang tao. Hawak ko na ang panulat at ang bawat pahina ay puno na ng aking sariling tagumpay.